Yo, what's up mga kagrasa? So, welcome sa ating panibagong vlog, ang continuation sa ating pag-overhaul. So, dito ay ikakabit na natin yung mga importante. Ito yung pinaka crucial. So, dito ikakabit na natin yung cylinder head. Kukumplituhin na natin dahil tapos na yung ating internal. So, kailangan magkabit kayo ng cylinder head, siguraduhin nyo na meron kayong mga sealant para iwas overheat kapag medyo may sablay, kasi yung pagkakabit niya ng head gasket, magkakaroon kayo ng problema. So double check nyo lagi. So dito ay tinulungan ako magbuhat ng cylinder head ng kumpare kong si paring Romeo Rojo Jr. Maraming salamat pre sa tulong. So yun mga kagrasa, dito nyo makikita, ito yung time na kahit kayo lang ang gagawa, kaya nyong magbuo at saka kaya nyong paandarin mga ganitong klaseng makina, dahil napakasimple, napaka-basic lang yung ating timing mark dito. So dito makikita nyo kung paano ba mag-timing ng injection pump, paano ba ikabit, saka yung ating camshaft, ano ba ang timing para hindi siya magkatukod-tukod. So dito ay kinakabit ko muna yung cylinder head bolt. So yun lang, ating buuhin natin to ng paunti-unti dahil solo lang tayo dito. So ayun, habang nanonood kayo dyan mga kagrasa, shout out pala kay Koy's Mix Vlog. Alright, bisitahin niyo ang kanyang YouTube channel. Maraming salamat, kumpare ko si Koy's Mix Vlog. So ayun, mayroon pang shout out to si paring Romeo Rojo. Yun o, yun, ayos. Tapos shoutout pala sa mga barkada ko yan sa Sara Iloilo. WGL Official, kay Boss Brian, kay Wilmar Candidato, shout out. So yun mga kagrasa, pagkatapos kong kinabit yung cylinder head, kailangan nating higpitan ng pantay-pantay, kaya kailangan yung gamitan ng torque wrench. So yung torque wrench naman click type naman yung gamit, kaya hindi mo na kailangan na tulad dati na dial gauge pa yung gamit. So mahirap, lalo na kapag mataas na yung foot pounds ang kailangan mong birahin. So ayan, pantay-pantay ang paghihigpit niyan para hindi magkaroon ng pressure yung ating radiator. So ayun, makikita nyo na rito kung paano i-install yung timing nito mga kagrasa. Ayan, siyempre lalagyan mo natin ng pampadulas para sa lubrication. So yun mga kagrasa, kapag nagkabit kayo ng camshaft, so ito kay nakauno na yan, naka top dead center number 1. So kapag nagkabit kayo ng camshaft, kailangan yung timing mark sa pulley nandoon sa marking ng top dead center. Tapos yung sa gear naman, ayan, kung makikita nyo, mayroon naman siyang markings. Ayan, itatapat mo lang siya, kasi kapag mag-overhaul kayo ng makina, so bago kayo magbaklas, kailangan silipin nyo muna yung timing marks lahat, injection pump, dito sa pulley, tapos sa camshaft pa yan, o kung meron mang mga ganito na overhead cam, kahit na, kasi lahat naman ng makina may mga timing marks lahat yan. So siyempre, alangan ng baklas ka ng baklas, kailangan mong tingnan muna kung paano mo ba maibabalik. Baka mamaya binaklas mo tapos hindi mo kayang ibalik. So ayun, kapag nagkabit kayo ng injection pump mga kagrasa,
So tulad ng sabi ko, bago nyo bunutin, bago nyo baklasin, silipin nyo muna kung paano nyo ibabalik, kung ano yung mga timing kung saan nakaturo. So dito naka-degrees yan kapag injection pump. So meron naman yan silipan ng timing. So ayun, kung makikita nyo, meron tapat na tapat siya, di ba? O ayan, tapat na tapat sa timing mark dito sa may injection pump. Kasi naka-degrees yan. Kapag nagkabit kayo ng injection pump, naka-degrees. Ngayon, kapag camshaft naman, kailangan naka-TDC. So kung makikita nyo, naka-degrees, medyo lubog yung timing dito sa camshaft. So dahil naka-degrees siya, doon naman yung nakatapat yung timing mark doon sa injection pump. So ganyan lang yung timing niya mga kagrasa, napakasimple, kayang-kaya nyo. Wag lang kayong matakot. Siyempre kailangan nating subukan. Kasi yung sa akin, kapag hindi ko pwedeng baklasin ng basta-basta nang hindi ko kayang ibalik. So ganun lang yung timing niya, napakasimple. Yung pinakita ko sa inyo, yun lang yung dapat yung tandaan, kasi yung the rest naman yan napakasimple na, tanggal kabit na lang yan. So dito ngayon, makikita nyo kung paano mag-bleed. Halimbawa na ubusan kayo ng diesel, mga light vehicle man yan na naubusan ng fuel supply. So ganyan yun lang mag-bleed mga kagrasa. Meron naman yan mga feed pump, priming pump. Bombahin nyo lang, tapos ipalabasin nyo yung mga hangin sa linya, kasi magkaroon kasi ng hangin sa linya kapag nakahigop ng hangin. So pag nagbi-bleed, so kailangan mo lang palabasin. Kailangan puro diesel na yung lalabas, saka mo na siya isara. So ayan, sinasara ko na dahil wala nang hangin na lumalabas, puro diesel na. So ganyan lang, pag puno na yung fuel filter natin, so kailangan i-bleed mo pa rin, sa paridondo mo yan ng papalabasin mo dito sa may high pressure line papuntang injector. So maluwag pa yung apat na yan. So kailangan yung unang makita na may lumalabas na diesel dito sa may high pressure pipe. So yung niluluwagan ko, so yun, lumabas na. So kapag kami lumalabas na diesel, sarado nyo na yan, higpitan nyo ng maigi para walang leak, walang tagas. So ngayon, titesting na natin itong ating in-overhaul kung success ba. Larga. So napakadali lang naman yan mga kagrasa, kung nasusundan nyo yung aking mga upload tungkol sa pag-overhaul ng ganitong klaseng makina. Basic lang yan mga kagrasa. Yun, no? Dali. Nakatsamba rin. So pagkatapos mga kagrasa, ganyan na general overhaul, pag umandar na yung makina, siyempre i-check nyo kung yung oil pressure ba is okay, kung bumubumba. So dito ay binubuksan ko yung supply ng ating vacuum. So dito nakikita ko tumatagas yung langis, ibig sabihin okay yung ating pump. For sure lang naman yan, kasi may mga indicator naman yan doon sa may dashboard. So yun mga kagrasa, maraming salamat sa mga sumusuporta. Huwag niyong kalimutang mag-like, subscribe, hit the bell, comment na rin kayo mga kagrasa kung meron kayong gustong itanong. Thank you sa mga nanonood. God bless.